Ang Pilipinas ngayon. Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon. Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Welcome po ulit sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Ito pong muli ang inyong lingkod, Steph Vicente. Samahan niyo po ako sa kabuuan ng ating palatuntunan. Tulad ng dati, mapakikinggan po ang ulat ng ating mga kapatid na himpilan sa probinsya, ang ating mga segmentong balitang negosyo at kalakalan at balitang esports, maging ang ilan sa mga pangunahing balita mula naman dito sa ating bansa. Yan po sa kabuuan ng ating palatuntunan, ang Pilipinas ngayon. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Bago tayo magtungo sa bugso ng ating mga balita, ay magkakaroon muna tayo ng isang maikling panayam kasama po ang ating Commission on Elections o COMELEC dahil tayo kukuha ng updates sa dalawang halalan na syempre kasama po dyan ang Bangsamoro Parliamentary Elections o Parliamentary Elections o BPE at syempre yung tinututukan din po natin na Barangay and Sangguniang Kabataan Elections o BSKE. At kaugnay ng ating napiling paksa sa araw na ito ay makakasama natin ngayon ang opisyal na tagapagsalita ng COMELEC, walang iba kundi si Director John Rex Laudianco. Director Laudianco, welcome po muli sa Ang Pilipinas Ngayon. Si Steph Vicente po ito ng Radyo Pilipinas World Service. Magandang hapon po, Ma'am Steph, at sa lahat po ng taga-subaybay ng Ang Pilipinas Ngayon, Radyo Pilipinas World Service. Good afternoon po sa ating lahat. Maraming salamat po sa muli niyo pong pagsama dito sa programa. So, Director Laudianco, inilabas na nga po kamakailan ng COMELEC ang tentative list ng mga kandidato para sa Bangsamoro Parliamentary Elections o BPE. Ano po ang kahalagahan ng maagang paglalabas ng listahang ito bilang bahagi na rin po ng paghahanda sa naturang halalan? Ito pong bagay na ito ay parte ng ating transparency and voter education and information ng Commission on Elections. Bakit? Sa ngayon po ay kailangan ng maagang malaman ng ating mga kababayang botante sa BARM yung mga tumatakbo sa iba't ibang posisyon ng sa gayon, dalawang bagay. Una, malaman na po nila, makilatis, mapag-aralan, sino ba talaga ang karapat-dapat nilang iboto ng sa gayon sa araw ng halalan, ang tawag natin po dyan ay intelligent choice. Ikalawa, maaga po natin tinatambad sa kanila ang pagkatao, ang mga grupo, at ang mga impormasyon na kinakailangan nang sa gayon makapagsampa ng kaso kung kinakailangan. Yung pong makakatuklas na either hindi kwalipikado, hindi nagsasabi ng totoo, nagsisinungaling o kaya lumalabag sa batas dahil kailangan pong maresolba ang lahat ng ito. Nang sa gayon, pagdating po ng ating halalan, lalong-lalo na sana bago makapag-imprenta ng balota, ay tanggal na yung mga hindi kwalipikado. Kasama na po dyan yung mga nuisance, madidisqualify, makakancel at iba pa. Ito po mga bagay na ito ay napakalaking tulong hindi lamang sa ating mga kababayan, kundi para na rin po sa COMELEC sa aming pagpapatupad ng maayos na halalan. Director Laudianco, kaugnay po nito, ay maaari po pala na tingnan ng publiko ang listahan ng mga kandidatong ito sa official website ng COMELEC. Paano po ba hinihikayat ng komisyon ang publiko na aktibong suriin ang listahan nitong mga kandidato para sa BPE? Tama po, dalawang bagay po. Una, yung mga kanilang kandidato para sa sektor at para na rin po sa distrito ay yung talagang pangalan, yung talagang certificates of candidacy na ang kanilang makikita. Nang sa gayon, una nga po, para malaman natin, dapat pag iboto, malaman ng plataforma, masubaybayan ang kanilang mga ginawa, nagagawa at
gagawin pa at parte ito ng kanilang pagdedesisyon. At lalong-lalo na ikalawa doon sa parte naman po ng regional parliament political parties kung saan parang party list po ito. Partido lamang yung iboboto nang sa gayon sa pamamagitan ng pagtatambad, paglalabas ng listahan ng mga nominado, pati na rin yung acceptance ng nomination, malaman natin sino ang mga tao sa likod ng mga partidong ito. At pag nalaman natin yan, gaya nung mga kandidato din, masubaybayan. Ano ba ang kanilang ginawa? Totoo ba ang kanilang advokasya? Sila ba'y may sapat na kakayanan maging bahagi ng parlamento at magawa ang kanilang mga tungkulin? At meron po pala kumbaga na naging paalala doon sa mga candidates na i-verify yung kanilang mga pangalan sa balota syempre mahalaga po 'yan. Ano po ba yung dapat gawin para lang po sa mga hindi nakakaalam ng isang kandidato kung merong maling spelling o detalye sa kanyang pangalan? Dahil po ang pinal na listahan at pati na rin yung ballot template, yung disenyo po mismo ng balota, ang nagsasapinal po niya na yung COMELEC Law Department. Kung may makita man po silang pagkakamali dun sa kanilang mga datos o sa kanilang pangalan, maaari lamang po makipag-communicate sa pamamagitan ng isang formal na liham dun sa aming COMELEC Law Department. Nang ito ay ma-actionan sa lalong madaling panahon. Sana po magawa nila ito dahil po inaasahan at ginugusto na po ng COMELEC na baka by June magsimula na po tayong mag-imprenta ng mahigit 2.3 million na balotang gagamitin po sa BARM. Alam naman po natin, automated elections ito at makikita niyo po medyo maganda at makulay ang disenyo ng ating balota dahil bukod po sa pangalan ng kandidato sa distrito, pati na rin sa sektor at yung pangalan ng political party dun sa ating parang party list po dyan, yung regional political party, merong logo, merong larawan nila na alam natin makakatulong. May picture po yan na makakatulong dun sa ating mga botante na maging tama ang kanilang ibinoboto at hindi sila magkamali at malito. At Director Laudianco, meron po pala na 13 regional parliamentary political parties o RPPPs na kalahok po para dun sa Bangsamoro parliamentary elections. Ano po ba ang papel nitong mga RPPP sa parliamentary system ng Bangsamoro? Opo, sila po practically yung ating 80 kung saan 40 po dyan ay ang mga uupong representante ng regional parliament political parties, 32, isa kada distrito dyan sa 32 districts ng ating parlamento, at 8 mula sa sektor, 2 mula sa non-Moro indigenous peoples, 2 mula sa mga settler communities, 1 mula sa kababaihan, 1 mula sa kabataan, 1 mula sa ulama, at 1 mula sa traditional leaders po ay magiging mga mambabatas kung saan sila po ang bubuo ng parlamento, gagawa ng batas, maglilinang ng kani-kanilang kalikasan ng ating BARM at mamamahala sa pang-araw-araw na governance dyan po sa BARM. At mula rin po sa 80 na yan, sila mismo ay maghahalal ng kanilang chief minister at maaring mula rin po sa ating mga membro ng parlamento makukuha yung iba't ibang mga pinuno ng mga ministries ng ating BARM tulad ng sa education, tulad ng sa ating environment at natural resources, education at iba pa. Meron po silang ganyan. Kaya po bukod po sa pagbabalangkas ng batas, kailangan din po may kakayanan, may kapasidad yung ating mga mahalal na gampanan ang iba't ibang tungkulin na aasahan po natin bilang miyembro ng parlamento ng Bangsamoro. At meron po pala na 30 nominado mula dun sa Parliamentary Sectoral Organizations o PSOs at kabilang sa mga PSOs ang mga kinatawan ng mga kababaihan, kabataan at mga traditional din na leader. So paano po tinitiyak ng COMELEC ang patas at inklusibong representasyon ng mga nabanggit po na sektor? Opo, napakaganda. Alam niyo po, ang sinasabi nga po ni Chairman Garcia, napakaganda ng sistema ng halalan dito sa BARM. Bakit? Alam niyo po, dun sa ating political parties, dati po yan kailangan maka 4%, 16 by the way po ang maglalaban-laban dyan.
Doon sa 16 na yan, kung sino man ang makakakuha ng alis 2.5% ng total number of parliament political party votes, ay magiging kakaroon po ng upuan. 40 po yan. Kung iisa lamang ang makakakuha ng 2.5%, kanya po yung 4 na po. At depende po, halimbawa, 2, 3, 4 na political parties ang makakuha ng 2.5%, depende sa taas ng kanyang boto ang magiging bilang ng kanyang representante. So kung titignan niyo po, very proportionate talaga. At pagdating naman po dun sa ating sektor, kasi kabahagi rin po yan, ang nakakatuwa po dito, hindi katulad ng party list na ginagawa natin sa national at local elections, walang nakareserba kasi para dun sa sektor na identified, kababaihan, kabataan, urban poor at iba pa. Dito po sa BARM ay may nakareserba na 8 seats para po dun sa mga settlers, sa non-Moro indigenous peoples, kababaihan, kabataan, ulama at traditional leaders na makakasiguro sila na kada sesyon ng ating parlamento meron at merong representante. Hindi po mawawala ng representasyon. Sabi nga po ni Chairman Garcia, kung ganyang kaganda lang sana ang ating party list system, di mas lalong maganda dahil magkakaroon ng sigurado hindi mawawala ng representasyon ang mga sektor na kinakailangan ng representasyon sa paggawa ng ating batas. At ito naman po, no, para po sa mga hindi nakakaalam, ay meron po palang 107 candidates, no, para sa parliamentary district representatives. Ano po ang inaasahang epekto, no, ng dami ng mga kandidatong ito sa kompetisyon at kalidad po ng ating halalan? Dahil naman po itong 107 po na ito ay nakadistribute sa 32 districts, meron po kasing 32 distrito dyan sa ating BARM, hindi naman po ito nakaapekto ng lubos. Nung una po, inaasahan natin na baka maging masyadong madami, baka humaba ang ating balota, baka nga po inaral na namin noon na baka magdalawang balota tayo. Ngunit hindi naman po nangyari yan dahil 28 lamang po yung maglalaban-laban sa sectors, 16 yung political parties at ito na nga po 107 para po dun sa 32 na sektor. Isa lang naman po ang bobotohan kada sektor dyan, kada distrito dyan. So medyo hindi po mahaba, tama lang po ang sukat ng ating balota. Ang kagandahan po dito ay maraming pagpipilian ng ating mga kababayan. Doon po lubos na natutuwa ang COMELEC na maganda po yung representasyon at distribution ng mga kandidato. At ito mo po ngayon, nasa ating mga kababayang botante na sa BARM ang kapangyarihan mag-decide sino sa tingin nila ang pinakamaganda, pinakamagaling, pinakamahusay na magre-representa ng kanilang distrito, nung political party para dun sa 4 na po at higit sa lahat dun sa mga sektor na na-identify. Lahat po yan nasa kanilang kamay ang pagde-decide at papimili po ng kanilang ihahalal. And speaking of mga distrito, iba-iba po pala, no, ang bilang ng kandidato kada probinsya at distrito po, no, for the BPE. Paano po naapektuhan ng ganitong distribution ang representasyon ng bawat lugar sa Bangsamoro Parliament? Ang maganda po dito, Ma'am Steph, ay hindi tayo nawala ng kandidato dun sa 32 na mga distrito. Ang kagandahan po dito, kumbaga po, hindi masasabi ng ating kababayan na wala na silang choice dahil nabuksan at nagkaroon ng mga magkakalaban, magkakatunggali. Dalawang bagay na lang po siguro ang ating talagang obligasyon. Una, kilalanin, alamin ang kanilang nagawa, alamin ang kanilang plataforma, nang sa gayon, yung ikalawang bahagi. Pag tayo po ay nakaboto na sa kanila, pwede po nating singilin. Pwede tayong mag-demand ng accountability, maghanap ng public service na totoo dahil yun naman po yung naging basihan natin kung bakit tayo bumoto ng mga taong katulad nila. Yun po yung kagandahan ng demokratikong proseso na binuksan sa lahat at makikita po natin meron at merong kwalipikado na tatakbo basta meron at merong mga tao na boboto po na may talino, na may puso at yung kakaya at yung kapakanan ng kanilang komunidad ang nasa isip po. Ito naman po, moving to another kind of election, no, from Bangsamoro to the barangay and Sangguniang Kabataan elections. Kasi kung hindi po ako nagkakamali, tama po ba hanggang ngayon na lang po ang voter registration para sa BSKE? Tama po, Ma'am Steph. Ngayong araw na to, May 18, 2026, ang huling araw ng ating voter registration
para sa barangay at sangguniang kabataan elections. Wala na po talagang extension po ito. At dahil po kailangang maikandak na po namin ang huling election registration board by June 1, nang sa gayon, ma-determine na po talaga ilan ang pinal at eksaktong botante para sa BSKE na siya naman po ating basihan para po sa lahat ng paghahanda, ang bilang ng balota, ang bilang ng presinto, ang mga poll workers na kakasamanin at kakasangkapanin po natin sa pagsasagawa ng halalan at iba pa. Diyan po kasi nababase lahat, kaya po talagang kailangang matapos sa araw na ito ang ating voters registration. At given na wala na nga pong extension, no, itong voter registration for the BSKE, ay sigurado may mga hahabol pa rin po, no, today. At meron din na kabilang dito yung mga senior citizens, mga PWDs at yung indigenous communities. So given this deadline, paano po pinapadali, no, just for the information ng ating listeners, ng COMELEC ang proseso para po dun sa mga vulnerable sectors na nais pong makaboto for BSKE? Tama po kayo, talagang mula po sa proseso ng registration, talagang hanggang sa ating pagboto ay priority ang ating vulnerable sectors. Hindi lamang po yung senior citizens, persons with disabilities, indigenous peoples, sama na rin po natin yung mga nagdadalang tao, ang mga buntis po ng mga kababaihan. Kasama po talaga sila hindi lamang sa priority kundi sa ina-assistihan, at patunay nito, whether sa registration, whether sa pagboto, ay priority po sila, naka-express, hindi po natin sila isinasama at hindi natin sila pinapapila. In fact, pagdating nga po sa araw ng halalan, kung nagkataon na ang kanilang presinto ay nalagay dun sa second, third, or fourth floor ng paaralan, dahil meron po talagang paaralan na hindi kaya ang lahat ng presinto ay nasa ground floor, meron po tayong priority polling place na kung saan hindi na sila aakyat. Doon na lang po sila sa PPP sa ground floor at ihahatid sa kanila ang kanilang balota at ibabalik din sa presintong bantay po ito ng ating mga teachers at watchers. Yun po ang kagandahan ng ating pagpaprioritize, pagpapahalaga at pag-iingat sa ating vulnerable sectors. And also, kasi maaari na po palang magpa-register dun sa mga mall at satellite registration sites. Para po, syempre, dun sa mga medyo nagtataka o nagwo-wonder, no, kung ano po ang naging impact ng pagkakaroon ng mga alternative registration sites, ay gaano po ba kalaki ang naitulong ng mga ito dun sa pagdami ng registered voters? Naku, nakakagulat po ang figura. Alam niyo po ba, no, as of May 16, nung nakaraang Sabado, umabot po sa halos 5.2 million na ang applications na natanggap namin. Ito po'y pinagsama-sama na mula sa aming mga tanggapan, sa ating mga mall, satellite, off-site registration, pati na rin yung special register at register anywhere program namin. Nakagugulat po ito. Inaasahan po namin para sa 7 buwan dahil binuksan po ito ng October 2025 pa. Sabi namin baka mga 2.5 to 3 million lang yan. Naku, lumampas na po. Nasa 5.2 million tayo nung Sabado at baka nga po umabot pa sa 5.3 to 5.4 million kung idadagdag ang araw na to. Naging epektibo po yung ating kampanya dahil higit-higit po sa inaasahan natin. Maraming salamat din po sa tulong ninyo sa ating po mga kapatid sa media sa pagpapalaganap ng impormasyon patungkol sa ating registration. Siguro ito na lamang po, Director Laudianco, bago ko po kayo pakawalan, ano po ang panghuling mensahe ng COMELEC sa mga botante upang matiyak po ang isang malinis, maayos at mapayapang halalan? Una po sa lahat, taos-pusong pasasalamat sa mahigit 5 milyong Pilipino na nakilahok sa aming registration mula pa noong October 20. Sa inyo pong hakbang na yan, masisimulan po ang inyong pakikibahagi sa ating pamamahala at pamimili ng ating mga magiging pinuno para sa kinabukasan. Yan po ang ating tugon dun sa hamon ng panahon ngayon na makapili tayo ng mga tamang mamumuno. At dahil nabigyan nga po tayo ng pagkakataong makaboto, sana po tuloy-tuloy i-exercise po natin ang intelihente, matalino, may puso, may malasakit na pagboto na hindi lamang pansariling interes ang tinitignan, kundi ang kinabukasan ng ating bansa at ng ating pamayanan. Sa mga taong nakapila po ngayon na nabilang na po namin na kayo'y kayang i-accommodate, maraming salamat po, konting tiis pa po, ngunit talaga po dun sa lampas-lampas na sa kapasidad. COMELEC resolution na po ang nagbanggit na talagang kailangan po na mabilang lamang yung sapat na aplikante na kaya namin i-accommodate
sa araw na to. Kaya po meron po talaga sa inyo yung medyo mga huli dumating at lampas-lampas na po doon sa kakayanan dahil libo na po yung nabibilang nila, talaga po humihingi kami ng pangunawa at paumanhin ninyo, hindi na po kakayanin talaga po na maisama pa kayo. 7 buwan na po nakabukas ang ating registration, bukod pa po doon sa pagbubukas namin ng July. Kaya nga po mula noon pa hanggang po ng mga nakaraang araw, humihiling kami na sana huwag magsiksikan sa huling araw na ito dahil lagi na lang pong ganito. Sana po sa mga susunod na registration cycle, maaga na po tayong pumunta nang sa gayon masiguro po natin ang ating pakikibahagi sa ating demokrasya. Maraming salamat. And with that po, maraming salamat po Director Laudianco for joining us muli dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa ulitin po, God bless po at mabuhay po kayo. Mabuhay and God bless po, Ma'am Steph. At atin po nakasama ang opisyal na tagapagsalita po ng Commission on Elections. Walang iba kundi si Director John Rex Laudianco. Tayo dadako na sa ating balitaan. Sa mahalagang balita, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. pinangunahan ang Bawat Bayan Makikinabang program sa lungsod ng Makati. Mahigit sa 13,000 pamilya na biyayaan ng tig 10 kilo ng bigas habang mahigit 100 estudyante na bigyan ng scholarship assistance na aabot sa 20,000 pesos kada isa. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Alvin Baltazar. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Bawat Bayan Makikinabang program sa lungsod ng Makati kung saan ay namahagi ang punong ekutibo ng bigas at scholarship assistance sa mga estudyante at 200,000 pesos sa may 23 barangay ng lungsod na magagamit sa kanilang community development. Sa naging talumpati ng Pangulo ay binigyan din ito na ginawa ang naturang programa hindi dahil sa oil crisis kundi para maging mabilis na maibaba ang tulong ng national government sa mga lokal na pamahalaan. Sa mga LGU niya ibinabagsak ang implementasyon ng Local Government Support Fund o LGSF upang mabilis na maiparating sa mamamayan ang kanilang pangangailangan na galing sa pambansang gobyerno. Naging bahagi din ng talumpati ng Pangulo ay ang kahandaan ng gobyerno na makinig sa pangangailangan ng taong bayan. Hindi anya natutulog at nagbabakasyon ng pamahalaan at hindi titigil para paglingkuran ang mga nakakailangan. Pakinggan natin si Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. Ang inyong pamahalaan ay hindi po natutulog, hindi po nagbabakasyon kung hindi walang ginawa, kundi mag-isip ng paraan kung ano ang pangangailangan ng ating mga taong bayan. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, 50 pesos price cap sa bigas, posibleng palawigin yan ay ayon sa Department of Agriculture o DA. Ang kabuang ulat ihahatid sa atin ni J. Mark Dagala. Nang ikot si Department of Agriculture Assistant Secretary Genevieve Velicaria Guevara sa Pasig City Mega Market ngayong araw kaugnay ng pagpapatupad ng 50 pesos price cap para sa 5% broken imported rice. Ayon kay Guevara, kontento naman siya at wala naging problema dahil nakasusunod naman ng mga nagtitinda ng bigas sa ipinatutupad na price cap. Paliwanag niya, 2 buwan na sila nakapag-abiso sa mga retailer bago pa man inilabas ang Executive Order No. 2 na nagpapataw ng price cap sa imported ngunit broken na bigas. Pagkakakulong ng 1 hanggang 10 taon at multa ng hanggang 1 milyong piso ang nag-aabang na parusa sa sinumang hindi susunod sa panuntunan. Iginit naman ito na pansamantala lamang ang pinatutupad na price cap sa 30 araw at posibleng pampalawigin ng 15 araw depende sa magiging assessment. Hinimok naman ni Guevara ang publiko na i-report sa DA ang mga nagtitinda ng bigas na hindi susunod sa papatupad ng price cap, gayon din yung mga mananamantala sa sitwasyon. Samantala, kanya ring hinikayat ang publiko na tangkilikin ng mga lokal na bigas sa mabibili na mas mababa sa 50 pesos kada kilo. Bukod sa bigas, pinag-aaralan na rin ng kagawaran ang paglalagay ng price cap sa carrots na 100 piso kada kilo at tiempo na 380 pesos kada kilo. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto
Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga ulat, pagsunod ng mga botika sa VAT exemption sa gamit o sa gamot, tinututukan ng Bureau of Internal Revenue o BIR at Food and Drug Administration o FDA. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Mary Ann Bastasa. Nagkasa ng isang joint inspection ng Bureau of Internal Revenue o BIR, ng Department of Health at ang Food and Drug Administration sa ilang pharmacy sa Muntinlupa para tiyakin ang maayos na pagpapatupad ng VAT exemption sa mga gamot at health products. Layo ng hakbang na matiyak na naipapasa sa mga pasyente ang benepisyo ng tax exemption para mapababa ang gasto sa mga maintenance at gamot para sa mga may malulubhang sakit. Nakapaloob ito sa Revenue Memorandum Circular No. 27-2026 ng BIR kung saan nasa higit 2,000 VAT-exempt medisina ang nai-endorso ng FDA. Kabilang dito ang mga gamot para sa cancer, hypertension, diabetes, mental illness, high cholesterol, kidney at tuberculosis. Sinabi ni DBIR Commissioner Charlito Mendoza na hindi nagtatapos sa paglalabas ng memorandum ang tungkulin ng ahensya dahil kailangan din tiyakin na tama ang pagpatupad ng VAT exemption lalo sa mga butika at establishmento. Dagdag pa nito, magtutulungan ng BIR, DOH at FDA para masigurong agad na napapakinabangan ng mga pasyente ang VAT exemption sa pagbili ng gamot. Mula sa BIR para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, Senado dapat bumawi matapos ang tinaguriang Week of Chaos. Impeachment trial ni Vice President Sara Duterte dapat na raw ituloy. Ang kabuang ulat ihahatid naman sa atin ni Melanie Valdos Reyes. Nanawagan si Akbayan Party List Representative Percy Sendanya sa Senado na agad na mag-convene bilang impeachment court para sa paglilitis ni Vice President Sara Duterte matapos umano ang isang magulong linggo sa mataas na kapulungan. Ayon kay Sendanya, kailangan patunayan ng Senado ang katapatan nito sa konstitusyon sa pamamagitan ng pagpapatuloy ng impeachment proceedings laban sa Vice Presidente. Binigyan diin ni Sendanya mataas ang expectation ng publiko at hindi sapat na mag-convene lang ang Senado bilang impeachment court, dapat matuloy ang paglilitis ng pangalawang Pangulo. Anya, kailangan bumawi ng Senado sa taong bayan. Diin ng mambabatas dapat umiral ang pananagutan laban sa isang linggong pang-aabuso at kaguluhan. Hinimok din ng mambabatas ang publiko na bantayang mabuti ang impeachment proceedings at tutulan ng anumang tangkang maantala ito. Mamayang 3:00 ng hapon nakatakdang mag-convene ang Senado bilang impeachment court na siyang sasaksihan naman ng buong puwersa ng House Prosecution Panel. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga ulat, maaaring mag-abstain sa anumang issue ang sinumang senador ng ating bansa. Iyan ay ayon sa isang constitutional law expert. Subalit, inihayag ni Attorney Domingo Egon Cayosa sa programang Global na Tayo ng Radyo Pilipinas World Service na hindi ibig sabihin nito ay hindi na maaaring gawin ng mga senador ang kanilang trabaho, partikular sa nakatakdang pag-convene ng Senado bilang isang impeachment court ngayong araw ng Lunes. Ani Attorney Cayosa, nakasaad sa saligang batas na hindi optional ang pag-convene na ito, kaya naman hindi maaaring dahilan ng mga senador na marami silang ginagawa o piliin ng mga ito na i-dismiss ang impeachment complaint laban kay Vice President Duterte. Binigyang diin pa ng eksperto ang mga salitang shall at forthwith na ang ibig sabihin ay agad-agad nang isagawa ang impeachment trial. Sabihin doon, didinggin mo yung panig ng prosecution, ebidensya at argumento at testigo. Pagkatapos, bibigyan mo rin ng pagkakataong maghain din ng ebidensya, testigo at argumento yung nasasakdal. After that, saka ka magdidesisyon
kung i-dismiss mo yan, i-acquit mo, o anuman. So, hindi ho pwedeng i-shortcut yan dahil may sapat na boto ka. Ang importante ho sa impeachment, lumalabas yung katotohanan kasi kasama ho ang taong bayan sa impeachment proceeding na yan. Kasi nga, ito yung mga ilang mga proseso na required by the Constitution to be public. Ibig sabihin, doon kayong media, nakikita ng sambayan ng Pilipino, anong nangyayari, anong ebidensya, anong argumento, para magkaroon tayo ng sariling kaisipan at desisyon tungkol dito. And hopefully, it is transmitted to the senator judges and the prosecutors. The constitutional law expert, Attorney Domingo Egon Cayosa. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga ulat, maaaring bumalik sa Senado si Senador Ronald Bato de la Rosa para sa nakatakdang pag-convene ng mataas na kapulungan ng Kongreso bilang isang impeachment court ngayong araw, ngunit hindi siya immune sa pagkakaaresto. Ito ang binigyang diin ni constitutional law expert Attorney Domingo Egon Cayosa sa programang Global na Tayo ng Radyo Pilipinas World Service. Ayon kay Attorney Cayosa, existing pa rin ang arrest warrant kay Senador De La Rosa mula sa International Criminal Court o ICC. Dagdag ng eksperto sa batas, lalagpas din sa 6 na taon ang penalty na kakaharapin ng senador mula sa kasong crimes against humanity kaugnay ng naging partisipasyon nito sa madugong war on drugs ng nakaraang administrasyon. Kaya naman, maaaring arestuhin si Senador De La Rosa kahit in session pa ang Senado. Pwede siyang arestuhin kasi wala ho dun sa threshold na sinaad ng ating saligang batas for temporary immunity from arrest whilst Congress is in session. The constitutional law expert, Attorney Domingo Egon Cayosa. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, abogado ni Senador Ronald Bato de la Rosa, wala pa ring ideya kung nasaan ang senador at kung dadalo ito sa posibleng pag-convene ng impeachment court sa Senado. Narito si Luisa Erispe para sa kabuuang balita. Hindi rin daw alam ng kampo ni Senator Ronald Bato de la Rosa hanggang ngayon kung nasaan ang senador o kung totoong nakalabas nga ba ito ng Senado noong nakaraang linggo. Ayon kay Attorney Jimmy Bondoc, hanggang ngayon hindi pa rin nila nakakausap si Senator Bato. Hindi rin nila makumpirma kung ang senador nga ba ang may-ari ng sasakyan na lumabas umano ng Senado noong madaling araw ng Huwebes. Nang tinanong naman si Attorney Bondoc kung may plano bang dumalo sa plenary session o sa napipintong pag-convene ng impeachment court ngayong araw, ang senador kahit via online, sagot lang ni Bondoc ay hindi rin niya ito alam. Samantala humirit naman ang kampo ni Bato na wala umanong basehan kung aarestuhin si Bato kapag sinubukan itong lumabas ng bansa dahil wala namang hold departure order at immigration lookout bulletin lang ang inilabas ng Department of Justice laban sa kanya. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang balita, inihayag naman ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC na ang kanilang ahensya ay nagsisilbing advocate ng Zero Trust Policy kung saan kanilang ipinag-iingat ang publiko sa mga nakikita nila online. Ito ay sa gitna ng isinasagawang monitoring ng CICC kasama ang Department of Information and Communications Technology o DICT kaugnay na mga kumakalat na maling impormasyon matapos ang shooting incident sa Senado noong nakaraang linggo. Ayon kay Undersecretary Renato Aboy Paraiso ng CICC, nagsasagawa sila ng mga hakbang upang maibsan ang pangamba ng publiko sa gitna ng mga pinakahuling kaganapan sa mataas na kapulungan ng Kongreso. Ng Zero Trust Policy po
para sa ating mga kababayan pagdating ho sa lahat ng mga nakikita nila sa internet, whether it's yung mga advertisements, yung mga scams na nandyan. At mas nakakalungkot to na ina-advertise natin na wag din ho pagkatiwalaan lahat ng balita nakikita nila sa internet. So yun ho yung intervention natin. But again, with regards to the current events na nangyayari ho, binabantayan natin hindi ho yung strictly yung fake news but those utterances or yung mga pahayag na nagkukos ng sedition na naghihikayat sa ating mga kababayan na mag-aktas at mag-take up ng arms at ipataob ang ating pamahalaan at do yung mga utterances or yung mga pahayag na nagkukos ng panic at saka ng pangamba sa ating mga kababayan. Samantala, ibinahagi naman ni Yusek Paraiso na may nakita silang 5 individual na maaaring kasuhan kaugnay ng pagpapalaganap ng fake news sa nangyaring insidente ng putukan sa Senado. Kabilang sa nakita ng CICC ay ilang politiko na nagsanhi pa ng pagka-alarma o panic sa publiko. Pinaalalahanan ni Yusek Paraiso na mag-ingat ang publiko sa pagbibigay ng komento at kanilang bibigyan ng leksyon ang mga taong nagpapakalat ng maling impormasyon. So doon sa Senate incident alone, meron tayong 5 nakita na gano'n ang pahayag. Ang nakakalungkot nga, meron tayong nakikita even yung mga politiko natin na nagpapalaganap ng mga pahayag na nagkukos ng panic na hindi naman totoo. Halimbawa, may nakita tayo na may nasaktan, may namatay daw doon sa insidente na yun. Kailangan din hindi lang sila masabihan na pwede silang makasuhan para makapag-ingat na rin doon sa mga pinagsasabi at saka sa interaction nila dito sa ating internet. So, tama ho kayo. Ito mga to, ipapasa natin sa law enforcement agencies natin to para hindi lang makasuhan but para ma-apprehend itong mga taon to. Si Undersecretary Renato Aboy Paraiso ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, Media Magna Carta muling isinusulong ni Senador Erwin Tulfo kasunod ng nangyaring shootout sa Senado. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Nympha Asuncion. Muling isinusulong ni Senador Erwin Tulfo ang pagpapasa ng Media Workers Magna Carta kasunod ng naganap na barilan sa Senado nitong May 13. Ikinabahala ni Tulfo ang sinapit ang mga reporter na nagko-cover sa Senado nang mangyari ang putukan at sinabing maituturing itong dahasang pagsasawalang bahala sa mga mamamahayag. Pinunto ni Senator Erwin na karamihan sa mga tauhan ng media na naipit sa putukan ay nakatalaga sa Senate beat at walang sapat na pagsasanay sa police o combat reporting. Tiyak anyang na-trauma ang mga ito. Dahil dito muling itinulak ng senador ang pagpapasa ng Senate Bill 249 o ang Magna Carta for Workers in the Media and News Industry Act. Layunin ng panukala na gawing pamantayan ang minimum na sahod, overtime at night shift differential pay, security of tenure, hazard allowance at mga benepisyo sa insurance bukod pa sa iba pa para sa mga manggagawa sa media. Ang panukalang anyang ito ay hindi lang tungkol sa pagpapabuti ng pangkabuhayang aspeto ng mga mamamahayag, kundi pagkilala rin sa kanilang dignidad at karapatan habang sila ay nasa frontline para ipaglaban ang malayang pamamahayag. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, Bureau of Customs o BOC at Anti-Red Tape Authority o ARTA sanipuwersa para sa mas mabilis na aksyon sa pangailangan ng publiko. Ang kabuang ulat ihahatid sa atin ni Lawrence Tanhoco. Pinigtig ng Bureau of Customs at ng Anti-Red Tape Authority o ARTA ang koordinasyon para mas mapabilis ang pagtugon sa mga reklamo at concerns ng kliyente. Sa pulong ng BOC Planning and Policy Research Division, Committee on Anti-Red Tape at ARTA,
Tinalakay ang mga hakbang para mapabuti ang paghawak sa client feedback alinsunod sa Republic Act No. 11032 o yung Ease of Doing Business and Efficient Government Service Delivery Act. Kabilang sa pinag-usapan ng mga kinakailangan dokumento, tamang proseso sa mga reklamong hindi saklaw ng batas, paggamit ng case tracking numbers, schedules ng pagdinig, at mas maayos na pagpapadala ng notices at komunikasyon. Ayon sa BOC, bahagi ito ng direktiba ni Bureau of Customs Commissioner Adele Pomoceno na palakasin ang tiwala ng publiko sa ahensya sa pamamagitan ng mas maayos na frontline services at client engagement. Nagresulta rin ang mga hakbang sa pagkakatanggal ng BOC sa listahan ng top 10 most complained of government agencies na minomonitor ng ARTA. Bahagi rin ito ng Integrity, Accountability at Modernization Program ng BOC bilang suporta sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na palakasin ng transparency, accountability at epesyenteng serbisyo publiko sa mga ahensya ng pamahalaan. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, inilunsad ng Recovering Gamblers of the Philippines ang Bantay Pusta app na isang mobile application na layong protektahan ang mga Pilipino sa epekto ng gambling addiction. Sa programang Warm Heart ng Radyo Pilipinas World Service, sinabi ni Recovering Gamblers of the Philippines Founding Chairperson Regan Praferosa na ang Bantay Pusta app ang maituturing na kauna-unahang gambling blocker application dito sa ating bansa. Ani Praferosa, naglalaman din ang Bantay Pusta app ng tinatawag na recovery module na maaaring sundan ng mga gagamit ng naturang mobile application. Pagbabahagi pa ni Praferosa na isa ring international recovery coach, oras na ma-download ay hinaharang na ng Bantay Pusta app ang mga gambling sites at mga paksang may kinalaman sa pagsusugal. Yes, ma'am. We're glad to introduce our app, Bantay Pusta, wherein this is the first Filipino gambling blocker app at recovery module to be used by our subscribers. Ma'am, once na na-download nyo po ang Bantay Pusta, binablock niya po lahat ng mga gambling website at mga app na nagdudulot ng problema, lalo na pag pinag-usapan ay ang sugal. At the same time, meron din po itong recovery module wherein para na rin po kayo nagti-treatment or na sumusunod sa mga ginagawa ng mga nagka-counseling. The Recovering Gamblers of the Philippines Founding Chairperson, Regan Praferosa. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, Department of Public Works and Highways o DPWH hinikayat ang mga lokal na pamahalaan na suportahan ang senior citizen centers. Narito si Charmaine Cristobal ng Radyo Magazine para sa balita. Naglaan ng 10 milyong pondo ang Department of Public Works and Highways para sa mga programang layo na magpatayo ng senior citizen centers at ilan pang pasilidad para sa nakatatandang Pilipino. Sa panayam ng Radyo Magazine kay Ara Charis Papa, Supervising Environmental Management Specialist ng DPWH, sinabi nito na mayroong pondo ang kanilang ahensya para sa programa gaya ng Convergence and Special Support Program at paggawa ng standard ng mga plano at disenyo para sa senior citizen centers. Kailangan lamang makipag-ugnayan ng lokal na pamahalaan para sa mga kinakailangan dokumento gaya ng katunayan ng pagmamay-ari ng lupang pagtatayuan at program document na naglalaman ng plano na nakabase sa gender and development programs. Hinihikayat po ng departamento po na lahat ng LGUs na patuloy na suportahan ito pong programa ng DPWH para po sa pagpapatayo ng ligtas, accessible at inclusive na pasilidad. Mula sa Radyo Magazine, ito si Charmaine Cristobal para sa Bagong Pilipinas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
At iyan ang mga maiinit na balita para sa araw na ito. Samantala, didiretso na tayo sa bugso ng ating mga regional news. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Dakuin muna natin ang rehiyon ng Luzon. Mahigit 1,600 PUJ drivers sa Rehiyon 2 nakatanggap ng 5,000 pesos na cash relief assistance sa isang araw na payout. Ang kabang ulat ihahatid sa atin ni April Racho mula sa Tugigaraw. Dumanon iti 1,640 a public utility jeepney when the PUJ drivers manipod kadag itinaduma-duma a probinsya ti Rehiyon 2 tinakaawat isag 5,000 pesos a cash relief assistance when the CRA manipod iti Department of Social Welfare and Development when the DSWD Region 2 ititinga ti panagnato ti presyo dagiti petroleum products gapo iti gera iti Middle East nagtulungan ti Ahensya kan Land Transportation Franchising and Regulatory Board when LTFRB ti panangisayang kat ti payout tapnon maipayan ti insigida at tulong dagiti driver ti jeepney nga agtultuloy ang maapapektaran tinangato ang magastos iti trabaho da nang nangruna iti presyo ti langis. Naggapu ti listaan dagiti benepisyaryo a PUJ drivers iti LTFRB kabayatan na madamamot ang maisayang kat ti payout itang aldaw Mayo a 18 para kadagiti daduma pa a benepisyaryo tapno at adupay dagiti maiyawatan ti masapul a suportar manipod iti gobyerno. Manipod Tuguegarao City dayto ni April sa Lucan Ratio para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni April Racho mula sa Tugigaraw. Puntahan naman natin ang Baguio City, kampanya kontra HIV/AIDS patuloy na pinaiigting sa rehiyon ng Cordillera. Ang kabang ulat ihahatid naman sa atin ni Jong Munar. Ngimato ti bilang dagiti individual nga agsagsagaba iti human immunodeficiency virus ken acquired immunodeficiency syndrome. May basar ti datos dumanon iti 8 gasot iti nailista kaso iti entero nga pagilyan manipod 1984 aging gana 2025 no sa dino 30 nga individual iti pimusay. Sigon kini Dr. Celia Flor Brillantes dadaulo ti Baguio City Health Services Office may katlo iti pagilyan ng Pilipinas nga daan iti kangatwa na bilang iti kaso ti HIV/AIDS ditoy Asia. Daytoy ti inyebkas na kagidan iti Lantern Parade anay sangkat para iti panakaobserbar iti International AIDS Candlelight Memorial 2026. Nakipaset iti aktibidad ti naduma-duma nga sektor a pakiramanan ti Baguio Association of Night Spots, Youth Organization, Department of Health ken Dumapay. Nasaw na may isa panggap iti aktibidad ket iti panakapailagay kadigiti tao iti panagbalin nga responsable tapnog serbing magitan dudo iti laban kontra iti HIV/AIDS kasta matatapno bigbigen nagatigtultuloy nga manglablaban iti sakit nga HIV ken AIDS ken ilagip dagiti pimusay gapo iti nasaw nga sakit. Imbinglay na ti syudad ti Baguio babaen ti City Health Services Office ket nangnayon ti serbisyo da tapno makatulong kadigiti individual nga adaan panggep ngagpasidong iti HIV screening test ken da dumapay nga serbisyo babaen iti panangiswat da iti namnama clinic a masarakan iti triage area ti Baguio Convention and Cultural Center. Manipod Radyo Pilipinas Baguio, Jong Munar lang ipadamag para ti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jong Munar mula sa Baguio City. Dadakuin naman natin ang Lucena Project Islas ng Department of Education o DepEd nagpapatuloy sa Mimaropa Region. Narito si Tom Alvarez para sa balita. Nagpapatuloy ang Project Islas ng Department of Education sa Mimaropa Region. Ayon sa pabalid ng ahensya, ang nasabing programa ay naglalayong suportahan ang learning improvement, accountability at school development sa mga eskwelahan sa rehiyon. Kamakailan ay binisita ng ahensya ang Oriental Mindoro National High School para talakayin ang updates at improvements sa kanilang educational programs.
Ang pagbisita ay bahagi ng pagsisikap ng DepEd na mapagbuti ang performance ng school sa pamamagitan ng regular monitoring at coordination kasama ang local education offices. Mula sa lungsod na Lucena, Tom Alvarez para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Tom Alvarez mula sa Lucena. Puntahan naman natin ang Virac, Catanduanes, nakapagtala ng 6.3% na inflation rate nitong Abril ng taong 2026. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Rosie Nieva. Nakapagrehistro ang Catanduanes ng 6.3% inflation rate akan April 2026 sigon sa Philippine Statistics Authority. Mas halangkaw ini kumpara sa 3% akan March 2026 asin 3.3% kan April 2025. Sigon sa PSA, primerong rason kan paglangkaw kan inflation ang pagmahal kan presyo kan pagkakan asin non-alcoholic beverages, transportasyon asin housing siring man ang kuryente. Kabali sa top 5 contributors sa inflation ang presyo kan bagas, kuryente, gasolina, restaurant asin cafe, asin LPG. Padagos naman na pigmomonitor kan PSA ang hiro kan presyo kan mga primerong barakalon asin serbisyo sa probinsya. Gikan sa RP Virac, ini si Rosie Nieva para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Rosie Nieva mula sa Virac. Dadako na tayo sa rehiyon ng Kabisayaan. Libreng serbisyo mula sa Kapitolyo ng Bohol, dinayo ang isla ng Kabulan. Ang kabuang ulat ihahatid naman sa atin ni Jessa Agua Ilanan mula sa Cebu. Mismo ang serbisyo sa gobyerno na ang mitabok sa isla nga sakop sa lalawigan sa Bohol. Gidalang libreng serbisyo gikan sa lain-laing buhatan sa Kapitolyo sa Bohol, gikan sa Tagbilaran City, paingon sa Kabulan Island, sakop sa lungsod sa Buena Vista. Mukabat sa 1,393 kun 1,393 ka mga banay ang nakapahimulo sa food packs pinagi sa Provincial Social Welfare and Development Office. Uban usab nga mitabok sa isla ang mga tinugyanan sa Integrated Provincial Health Office ug Medical Outreach Unit aron sa pagdala sa libreng konsultasyon, libreng tambal, tuli, ibot sa ngipon ug uban pang serbisyong medikal. Miduyog sab sa PGBH Service Caravan ng Provincial Legal Office, Bebo Peso alang sa Employment Services ug ang buhatan sa Office of the Provincial Veterinarian ug Office of the Provincial Agriculturist alang sa serbisyong agrikultural. Katimbang usab sa Kapitolyo ang mga National Government Agency sa paghatag sa serbisyo kauban ng TESDA, SSS, BFAR ug PCA. Ang pagpadangat sa serbisyo caravan giubanan ni Buena Vista Mayor Dave Dualio ingon man ang mga opisyal sa LGU Buena Vista ug si Bohol Governor Erico Aristotol Aumentado. Gikan sa RP1 Cebu, sa Agua Ilanan para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jessa Agua Ilanan mula sa Cebu. Puntahan naman natin ang Iloilo. 15 Agrarian Reform Beneficiaries Organization o ARBOS sumailalim sa marketing training ng Department of Agrarian Reform o DAR at Department of Trade and Industry o DTI Iloilo. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni JP Hervas. Naghiwat sang training ang Department of Agrarian Reform o DAR Iloilo para sa 15 ka Agrarian Reform Beneficiary Organization may kang tanan sa sales, branding kag market linkage sining karon lang katuyoan sa aktibidad nga mapabaskog ang kapasidad sa mga manghuma kag kooperatiba sa pagbaligya kag pagpromote sang ilang mga produkto kag mapalapad pa ang ilang merkado. Gintalakay ni IPOFIL Region 6 Operations Specialist Marian Bibit ang importansya sang trademark kag geographical indications sa pagpabaskog sa negosyo sa mga arbo. Naghatag man sa workshop sa market linkage ang mga tiglawas ng DTI Iloilo agud buliga ng mga organisasyon nga makaangkon sang direkta nga access sa institutional buyer. Suno sa DAR Iloilo, kabahin ini sang ila padayon nga suporta sa pagpauswag sang kita kag pangabuhi sa mga agrarian reform beneficiaries sa probinsya. Nagikan sa Iloilo,
JP Hervas para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni JP Hervas mula sa Iloilo. Dakoy naman natin ang Mindanao. Department of Migrant Workers o DMW Region 11 nagsagawa ng kapihan ukol sa proteksyon laban sa gender-based violence at VAUC para sa mga OFW families. Ang detalye, ihahatid sa atin ni Maymay Benedicto mula sa Davao. Gipahigayon sa Department of Migrant Workers Regional Office 11 ang usa ka kapihan nga nagtumong sa pagpalig-on sa proteksyon batok sa gender-based violence o GBV ug VAUC alang sa mga pamilya sa Overseas Filipino Workers o OFW. Sa mensahe ni DMW 11 OIC Assistant Regional Director and Labor Attaché 2 Dr. Marie Rose Escalada, gihatagan niini gimugaton ang kamahinungdanon sa mas lig-on nga proteksyon alang sa mga kababayen ug kabataan nga nahibilin sa mga OFW ilabi na sa issue sa economic abuse o kakuwang sa financial nga suporta. Sumala sa dato sa DMW, gikan sa tuig 2023 hangtod 2026, nakatala ang ahensya og 266 ka request for assistance diin 262 o halos 98.5% niini dunay kalabutan sa financial support o economic abuse. Gihisgutan usab sa aktibidad ang kamahinungdanon sa pagpalapad sa access sa reporting mechanism o government services, ilabi na sa mga probinsya o rural areas diin mas limitado ang access sa tabang ug suporta gikan sa panggamhanan. Ang maong aktibidad gitambungan sa mga resource speakers gikan sa DOJ, DMW, OWA, PNP-WCPD, Integrated Gender and Development Division sa Davao City, CSW ug pipila ka mga pamilya sa OFWs. Gikan sa Davao City, Maymay Benedicto para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Maymay Benedicto mula sa Davao. Dadakoy naman natin ang Butuan, Kabadbaran National High School, handa na bilang lugar na napili sa gaganaping National Brigada Eskwela Kick-Off sa June 1. Pakinggan ang balita mula naman kay Jocelyn Morano. Andam na ang Kabadbaran City Schools Division sa gitak ng pagpahigayon sa Brigada Eskwela. Gibutyag ni Schools Division Superintendent Imelda Sabornido garbo sa syudad nga napili ang Kabadbaran City National High School para pahigayunan sa National Brigada Eskwela Kick-Off Program sa June 1, 2026. Kabahin sa gihimong pagpangandam ang gipahigayon nga pasiunang clean-up drive sa tabang sa Kabadbaran City Police Office. Uban ang 120 ka mga criminology student interns gikan sa Northern Mindanao Colleges. Karon pa lang, preparado na matud pa ang Kabadbaran City para i-welcome ang mga DepEd officials gikan sa nagkadaiyang rehiyon para sa mahinungdanong national event. Ang Brigada Eskwela himuon sa June 1 hangtod petsa 5 agig siguro sa kaandam sa mga eskwelahan para usab mahimo kining usa ka child-friendly environment. Gikan sa RP Butuan, kini si Jocelyn Morano para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jocelyn Morano mula sa Butuan. Dadakuin na natin ang Marawi. Pamahalaang panlalawigan ng Lanao del Sur bumalangkas ng manual operations para sa Special Drug Education Center. Narito ang kabuang ulat mula naman kay Malik Mambuay. Para maranso kapkitablog o mga kaundan ko kausar sa illegal drugs na giya gobyerno sa Lanao del Sur ang ulalan sa Provincial Social Welfare and Development Office o di na PSWDO na linimudiran sa mga kalimagaw isuwa kambir sa mipanta ko manual of operation sa formulation workshop para ko Special Drug Education Center o di na SDEC sa minilumban sa Cagayan de Oro City. Yan kaya kalalimod na preparatory phase para ko operationalization ng kaya DARPA ay mapipigar sa kaya DARPA na ano napkadan so preventive education
nutrition, skills development, ug early intervention for children and youth sa kalidasiran sa kausar sa illegal drugs. Sa officer in charge sa PSWDO si Mulay Maadyong na piyamagsenyan sa kakikinanglan ako at tumadang makayon ko pangindo o pagtaon na guinusenyan so kay importante ukap daw ko asal adalabitan o maranaw sang kaya programa kadon matangkad sa ginamayran misa sang gulay kiranaya aya malayat panaguntaman. Gaybo si Malik Mangbuhay po sa Marawi City para sa Bagong Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At inyong napakinggan ang ulat ni Malik Mambuhay mula sa Marawi. Dito na nagtatapos ang ating regional news. Didiretso na tayo sa ating mga segmentong balitang negosyo at kalakalan at balitang sports na parehas na ihatid sa atin ng ating kasamang si Leo Magpayo. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Andito na po ang balitang negosyo at kalakalan. Binigyan diin ng Department of Finance o DOF ang kritikal na papel ng energy security sa pangmatagalang pagunlad at pagiging competitive ng Pilipinas sa pandaigdigang ekonomiya sa ginanap na Philippine Chamber of Commerce and Industry o PCCI Energy and Power Summit 2026. Sa mensaheng inihatid ni DOF Undersecretary Michael Peter Alejandro para kay Finance Secretary Frederick Go, tinalakay ng ahensya ang mga pangunahing hakbang ng Administrasyong Marcos Jr. upang palakasin ang sektor ng enerhiya at gawing mas kaakit-akit ang bansa sa mga mamumuhunan. Ayon kay Alejandro, pinabibilis ng pamahalaan ang pagpapaunlad ng mga lokal na pinagkukunan ng kuryente, kabilang ang natural gas, solar, wind at hydropower bilang tugon sa lumalaking pangangailangan at sa banta ng supply disruptions. Layon nitong patatagin ng supply, bawasan ang pagdepende sa imported fuel at magbukas ng mas maraming oportunidad sa trabaho at negosyo. Binanggit din ng DOF na ang mas matatag na energy sector ay susi sa pag-angat ng kumpiyansa ng mga foreign investors, lalo na sa mga industriya na nangangailangan ng tuloy-tuloy at abot-kayang kuryente. Sa kabuuan, iginiit ng ahensya ng energy security ay hindi lamang usapin ng supply. Ito ay pundasyon ng sustainable growth, mas malakas na ekonomiya at mas maunlad na kinabukasan para sa mga Pilipino. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Tumaas na naman ang presyo ng diesel ngayong linggo at halos 3 piso kada litro ang dagdag na sasalubong sa mga motorista. Kinumpirma ni Energy Secretary Sharon Garin na tataas ang diesel ng 2 pesos and 28 centavos kada litro habang 1 peso and 21 centavos naman ang dagdag sa gasolina. Sa kabilang banda, may konting ginhawa sa kerosene na bababa ng 2 pesos and 21 centavos kada litro. Nangyayari ang panibagong paggalaw ng presyo sa gitna ng umiiral na State of National Energy Emergency kung saan may kapangyarihan ang pamahalaan na makialam at magtakda sa galaw ng presyo ng produktong petrolyo upang protektahan ng publiko. Habang papalapit ang midweek price adjustment, inaasahang maghahanda na naman ang mga motorista, negosyante at transport groups sa panibagong dagdag gastos sa kanilang araw-araw na biyahe. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Nararanasan muli ng Visayas Grid ang pagnipis ng supply ngayong Lunes matapos ilagay ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP ang rehiyon sa yellow alert ngayong hapon dahil sa patuloy na paghigpit ng power supply. Mula alas 4 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi, tatakbo ang Visayas Grid na may available capacity na 2,676 megawatts laban sa projected peak demand na 2,513 megawatts, isang manipis na reserbang sapat para magdeklara ng alerto. Sa likod ng kakulangan ay ang mahabang listahan ng mga planta na nananatiling offline. 13 planta ang nasa forced outage mula Mayo 2026, isa mula Marso, 3 mula 2025, 2 mula 2024, 2 mula 2023 at isang planta ang hindi pa rin operational mula pa noong 2021. Bukod dito, 11 pang planta ang tumatakbo sa derated capacities dahilan para umabot sa 852.9 megawatts ang kabuang hindi magamit na supply. Ayon sa grid operators, 2 pangunahing salik ang nagtulak sa yellow alert ngayong araw. Ang patuloy na hindi pag-operate ng malalaking coal plants sa Visayas, ang TVI-1, TVI-2 at PEDC-3 at ang mataas na forecasted demand na karaniwan tuwing tag-init. Ibig sabihin ng yellow alert na kulang ang operating margin para matugunan ang contingency requirement ng grid kaya mas mataas ang panganib kung may isa pang malaking planta na biglang mag-trip. Pinapayuhan ng mga otoridad ang publiko at mga lokal na pamahalaan na maging handa sa posibleng mga abiso habang patuloy na humaharap ang rehiyon sa masikip na sitwasyon sa kuryente. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magiging mas magaang sa bulsa ang pag-refill ng liquefied petroleum gas o LPG simula Martes. Inanunsyo ng Republic Gas Corporation o Regasco na magpapatupad sila ng pisong rollback kada kilo ng LPG ngayong Mayo 19. Ibig sabihin ang karaniwang 11 kg na tangke ay bababa ng 11 piso. Isang welcome relief para sa mga pamilyang umaasa sa LPG para sa araw-araw na pagluluto. Dahil dito, marami ang inaasahang magpapalagay ng LPG ngayong Martes upang masulit ang bawas presyo. Kung paubos na ang inyong tangke, mas praktikal na hintayin ang rollback bago magpa-refill. Sa gitna ng patuloy na paggalaw ng presyo ng langis at produktong petrolyo, ang rollback na ito ay isa sa mga maliit ngunit mahalagang ginhawang ramdam agad sa bawat tahanan. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At para naman sa halaga ng palitan, ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas ngayong Lunes, 18 ng Mayo, ang halaga ng piso kontra sa dolyar ay nasa 61 piso at 68 sentimo. Ang Japanese yen naman po ay nakakahalaga ng 39 sentimo. Ang Singaporean dollar ay nasa 48 piso at 19 sentimo. 4 sentimo naman ang won ng South Korea at nagkakahalaga ng 9 piso at 5 sentimo ang isang yuan ng China. Sa iba pang palitan, ang Hong Kong dollar ay nagkakahalaga ng 7 piso at 88 sentimo. Ang British pounds naman ay katumbas ng 82 piso at 21 sentimo. Nasa 71 piso at 72 sentimo ang euro, 44 piso at 87 sentimo ang Canadian dollar, habang ang Saudi Arabian Riyal ay nagkakahalaga ng 16 na piso at 44 na sentimo. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po ang ating balitang negosyo at kalakalan.
Samantala, susunod naman po ang sports balita. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Makakaharap ni Filipina tennis star Alex Ayala ang Ukrainian player na si Oleksandra Oleinikova sa first round ng Internationaux de Strasbourg, isang WTA 500 tournament. Si Oleinikova, na kasalukuyang number 68 sa WTA rankings, ay pumasok sa main draw matapos talunin si Yulia Putintseva 6-4 at 6-4 sa kanilang final qualifying match. Papasok si Ayala sa Strasbourg na may mataas na kumpiyansa matapos ang impresibong kampanya niya sa Italian Open sa Rome noong nakarang linggo, kung saan tinalo niya sina Magdalena Frech at Wang Xinyu bago makipagsabayan sa two-time Grand Slam champion na si Elena Rybakina. Mas komportable na ang Pinay sa clay court at inaasahang papasok na siya sa WTA Top 40. Ngunit ibang klaseng hamon ang dala ni Oleinikova. Ang 25 anyos na Ukrainian ay kilala sa kanyang hindi pangkaraniwang playing style, halo ng slices, looping moonballs, biglang pagbabago ng taas at bilis ng bola, awkward spins at matinding defensive scrambling. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagpasiklab ang National University sa pagbubukas ng kampanya nito sa 19th PhilOil Preseason Cup matapos talunin ang reigning UAAP champion De La Salle University 70-64 sa PhilOil Center sa San Juan. Pinangunahan ni Reinhard Jumamoy ang Bulldogs sa kanyang 15 puntos, 5 rebounds at 2 assists, kabilang ang mga tirang nagpahinto sa late rally ng Green Archers. Ayon kay NU head coach Jeff Napa, nagsisimula pa lang ang bagong yugto ng koponan matapos mawala ang mga veteranong sina Jake Figueroa, Steve Nash Enriquez at Jolo Manansala. Malaki rin ang naging ambag ni Mo Diazana na may 9 puntos at 11 rebounds, habang ang rookie na si DJ Laconsay ay nagdagdag ng 8 puntos. Sa panig ng Lasal, muntik nang magtala ng triple-double si Jacob Cortez sa kanyang 13 puntos, 11 assists at 8 rebounds. Kumamada rin ng 13 puntos si Mason Amos mula sa 3-3, pero hindi na nila nabura ang 15-point deficit at nakadikit lamang hanggang 69-64. Sa isa pang UAAP showdown, nagpasiklab agad si VJ Pre sa kanyang debut para sa University of the Philippines. Bit-bit ang Fighting Maroons sa 82-78 panalo kontra University of Santo Tomas. Nagrehistro si Pre ng 17 puntos, 4 rebounds at 2 assists, kabilang ang 7 puntos sa final quarter para tuluyang isara ang pinto sa Growling Tigers. Bumida naman para sa UST si Mark Yemet na may game high 22 puntos at 5 rebounds, pero kinapos ang Tigers sa dulo. Samantala, maganda ang simula ng Mapua University matapos dominahin ang Lyceum of the Philippines University 87-66 sa unang laro ng araw. Nanguna si Yam Concepcion sa kanyang 20 puntos, 5 assists, 4 na rebounds at 2 blocks sa pagbabalik ni Chito Victorero bilang head coach ng kanyang alma mater. Sa kabilang panig, nagpakitang gila si Matthew Rubico na may 15 puntos, 7 assists, 4 na rebounds at 2 steals sa kanyang pagbabalik sa Lyceum. Ngayon ay pinamumunuan na ni Coach Jamaic Jarin. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Mas lalo pang tumibay ang pamana ng De La Salle
Lady Spikers sa UAAP Women's Volleyball matapos ang kanilang pinakabagong kampyonato. Pero para kay senior star Angel Canino, mas personal ang tagumpay na ito. Matapos ang pagkatalo ng Lasal sa National University noong season 87, inamin ni Canino na ikinonsidera niyang lisanin ang collegiate ranks dahil sa mga oportunidad mula sa ibang bansa. Maaari sanang sundan ni Canino ang yapak ni na Eliza Solomon at Belia Belen na parehong nagpasya na mag-pro play matapos ang season 87 finals, si Solomon sa Japan at si Belen sa Premier Volleyball League. Pero nagpanatili kay Canino sa TAF ay ang pangakong binitiwan niya kay Coach Ramil De Jesus nung siya'y rookie pa lamang. Ngayong 23 anyos na siya, kumpirmado ang pagbabalik ni Canino at ng iba pang seniors para sa Season 89 sa 2027. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Kinilala muli ang business tycoon na si Jonathan Nang bilang Executive of the Year sa Premier Volleyball League o PVL, ang ikalawang sunod na taon niyang makuha ang parangal matapos muling ibalik ng Creamline Coal Smashers ang kanilang paghahari sa liga. Si Nang, na Vice Chairman at Chief Executive Officer ng Rebisco Group of Food Companies, ay pararangalan sa Second Pilipinas Live PVL Press Corps Awards Night sa Mayo 30 sa Novotel, Manila sa Araneta City. Muling nanguna si Nang sa botohan matapos makakuha ng 9 total points, 4.8 mula sa mga coaches at captains ng PVL at 4.2 mula sa media na nagko-cover ng liga. Tinalo niya ang kapwa sports executives na sina Jude Torquato ng PLDT at Frank Lau ng Zeus Coffee. Sa halos isang dekada, ang winning blueprint ni Nang sa food industry ay matagumpay na naipasa sa volleyball, dahilan para maging modern-day dynasty ang Creamline sa PVL. Pero nitong nakarang season, dumaan sa matinding pagsubok ang Coal Smashers. Bronze lamang ang nakuha nila sa 2025 PVL On Tour at Invitational bago tuluyang bumagsak sa 6th place sa Reinforced Conference, ang unang beses na naputol ang kanilang 19 tournament semi-final streak. Sa kabila ng slump at agam-agam sa tumatandang core ng koponan, na natiling buo ang suporta ni Nang sa Creamline, ang team na matagal ng simbolo ng tagumpay sa PVL. At gaya ng tunay na kampyon, bumangon ng Coal Smashers sa pagbabalik ni na Gia de Guzman, Gemma Galanza, Bernadette Pons at Dij Rodriguez. Matagumpay nilang dinaanan ang isang mas mabigat at mas kompetibong field. Sinurvive ang ilang do-or-die matches at tinapos ang season sa pamamagitan ng 2-game final sweep kontra Signal para sa kanilang ika-11 PVL title sa 2026 All-Filipino Conference. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At bilang pangwakas sa ating segmentong sports balita, panibagong karangalan sa abroad ang nakuha ng Alas Pilipinas star na si Brian Bagunas matapos tulungan ang Osaka Bluton o Blution na sungkitin ang kampyonato sa 2025 to 2026 Japan SV League. Winalis ng Osaka ang Suntory Sunbirds 25-22, 25-20 at 25-18 sa Game 3 ng finals na ginanap sa Yokohama Arena. Kompletong reverse sweep ang ginawa ng Osaka mula sa pagkatalo sa Game 1, bumawi sa Game 2 at tuluyang dinomina ang winner-take-all match. Pinangunahan ng Cuban outside hitter na si Miguel Lopez ang opensa sa kanyang 19 na puntos, habang nagdagdag ng 15 markers si Japanese star Yuji Nishida. Bukod kay Nishida, binubuo rin ang Osaka ng ilang miyembro ng World No. 7 Japan National Team tulad ni Tomohiro Yamamoto, Akihiro Yamauchi at Masahiro Tomita.
Hindi rin basta-basta ang kalaban. Ang Suntory Sunbirds ay pinalalakas ng Japanese standouts na sina Ran Takahashi, Taishi Onodera, Masahiro Sekita at Tomohiro Ogawa kasama ang Russian reinforcements na sina Dmitry Mosersky at Egor Kliyuka. Pumasok ang Osaka sa playoffs bilang number 2 seed matapos ang 38-6 elimination record, kasunod lamang ng top seeded Suntory na nagtala ng 40-4 record. Tinalo rin ng Osaka ang JTEKT sa semifinals para makapasok sa finals. Ang panalo ay nagsilbing ikatlong overseas title ni Bagunas kasunod ng kanyang back-to-back championships sa win streak sa Taiwan Top Volleyball League. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Ito po si Leo Magpayo. Samantala, nagbabalik na po si Steph Vicente. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan na po ang naging kabuuan ng ating programa para sa araw na ito. Samantala, magpapasalamat na tayo sa ating mga nakasama sa studio na sina Milo Jonella, Susan Aison, Hiro Lucero, Justin Osias at Anthony Pimentel. Salamat din sa ating executive producer para sa araw na ito na si Drizel Nanyong. Salamat sa mga naghatid ng mga ulat mula sa Kamaynilaan at mga probinsya, pati na rin ang naghatid sa atin ng mga segmentong balitang negosyo at kalakalan at balitang sports na si Leo Magpayo. At syempre maraming salamat sa ating station manager na si Mr. Ray Sampang. Maraming salamat po hanggang sa susunod na edisyon ng ating palatuntunan. Huwag kalimutang mag-like, mag-follow at mag-subscribe na sa mga social media account, page o channel ng Radyo Pilipinas World Service upang maging laging updated sa mga mahahalagang balita. Ito po muli ang inyong lingkod, Steph Vicente. Mabuhay po tayong mga Pilipino. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon.